Christian ethics, the importance of ethics sa isang Kristiyano, especially kung naturingan kang Kristiyano. Kasi kung hindi ka Christian, anything goes. Alam naman natin klaseng ugali meron ng mga unbelievers. Datapwat may mga unbelievers, decorum naman ang pananalita, ang kanilang mga pagkilos. Kasi hindi lahat ng mga unbelievers magaspang eh. May mga unbelievers makikinis magsalita. Aral, kumilos, saka magsalita. How much more ang isang Kristiyano? Example nga natin si Prince William, di ba? Yung mga prinsipe sa Great Britain, dumadaan sa sa step 1. Hindi ko mo magiging hari siya later, as in, ituturing na siya o wala siyang pinagdadaanan ng mga regular na tao. Dumaan din sila. Tinuturuan niya mga yan. Para yung puso nila hindi malayo sa mga pamumunuan nila. Ano ibig sabihin ng salitang decorum? Kung sa mga opisina natin, sa mga pinagtatrabahuhan natin, merong decorum. Ano ba ibig sabihin ng decorum? Baka meron muna kayo idea. Halimbawa, sinabihan ko, magkaroon ko naman ng decorum. Nasa opisina tayo, nasa trabaho tayo. Or wala tayong idea na meron palang word na nag-exist na ganyan. Sino dito yung 20 years old? 20, eksaktong 20. Okay, 21. Wala, 22. 23. Hindi ka gagraduate ng college kung hindi mo alam yung word of decorum. Kaya pala hindi kami nag-graduate. O kung hindi ka makakarating sa edad mo nang hindi mo alam yung mga salitang yan. Yun ang hirap. No, hindi kasi natin alam na meron palang decorum. Wala namang pinagkaiba yung salitang decorum sa etiketa. Halimbawa nga sa opisina, meron decorum, di ba? Meron muna mga seminars eh. Sa lahat ng trabaho na applyan natin, okay, meron bang decorum dyan sa likod? Pasok sa decorum yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Kapag merong nagsasalita sa harapan, focus tayo. Okay? Yung Banana Republic, hindi pasok sa decorum na pinag-uusapan natin. So, decorum. Behavior in keeping with good taste and propriety. Halimbawa sa school. Kaya nga yung mga teacher, mahigpit sila eh. Kapag nagtuturo yung teacher, bawal yung kwentuhan, di ba? Okay lang ba sa teacher yun? Sa school, lahat tayo dito nanggaling sa school, di ba? Pati ka na eraser. See, iba nga binabato ng eraser eh. Iba, kasama na lahat, pati blackboard. Para kumpleto na siya. Di ba sa school, kaya ganun ng mga teachers, talagang kasama yon sa decorum kasi. Para yung mga bata madisiplina. Kundi, hindi matututo yung mga bata kung kanya-kanya, syempre. Kaya nga school eh. Ano ibig sabihin ng tinatawag na disciple? Under ng discipline, di ba, ng someone na nagtuturo. Kailangan kasi disiplina. Kailangan kasi decorum. Kailangan merong sense of propriety. Alam ba natin yung ibig sabihin ng merong sense of propriety? Ano yung sense of propriety na tinatawag? What is that? Good manners. Good manners, of course. Napakadaling salita, no? Good manners. Kumbaga, pag sinabing sense of propriety, lumagay ka sa dapat mong kalagyan. Kung estudyante ka, hindi pwedeng mas marunong ko pa sa teacher. Kung estudyante ka, nakaupo ka, yung teacher, nakatayo, nagtuturo siya. Kung teacher ka naman, hindi ikaw yung nakaupo, ikaw ang tinuturuan ng estudyante. Walang sense of propriety dun. Dapat lumagay ka sa dapat mong kalagyan. First and foremost, sa simbahan, dapat nakikita yung decorum sa loob ng simbahan. Katulad sa sinabi natin noong nakaraan, hindi ibig sabihin ng GCC, no? Hindi naman tayo AGGCC eh. Anything goes, Grace Christian Church. There's no such thing. Alam ko may mga simbahan maaaring ganyan. Anything goes sa loob ng simbahan. Pero sa simbahan ng Panginoon, hindi po pwede. Meron kasing disiplina. Hindi lamang yun. What we are doing here, no? Bunga ng sanctification ng banal na Diyos. So, decorum in a spiritual sense. We are called by a holy God, so we must be holy, di ba? And that is higher than the decorum na pinag-uusapan natin. Pero kung sa decorum, sa level ng tao, hindi pa natin masunod. Paano pa yung decorum na nire-require ng Panginoon sa atin? Paano pa siya? Maging si Paul po, yung mga apostles, nag-iingat sila at maingat sila sa pakikitungo sa mga kapatiran. Hindi ko inilagay dyan, pero basahin natin 1 Thessalonians chapter 1. Let's see. 1 Thessalonians chapter 1. Paul, Silvanus, and Timothy. To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. Verse 2. We give thanks to God
always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work in faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong decorum na pamumuhay, mga kapatid. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, hindi kami mga Kristiyano sa nguso lang, nakita niyo yan, mga kapatid, but also in the power, in power and in the Holy Spirit, and with full conviction. Hindi partial conviction, kundi full conviction. At, sabi ni Paul, you know what kind of men we prove to be among you for your sake. Kayo mismo magpapatunay, mga kapatid, anong klaseng tao kami. Sa klase ng pakikitungo nagkaroon kami sa inyo. Kasi maraming naninira kina Paul. Ay, fake naman yan, hindi naman tunay na apostol yan. Pera lang naman ang habol niyan eh. Yun ang sinasabi ng mga tao against these brothers. Pero sabi niya, kayo mismo magpapatunay, mga kapatid, anong klaseng decorum, anong klaseng manner, attitude, behavior meron kami nung kami kasama ninyo. See, look at that. Mahalaga siya. Mahalaga siya. Ang sabi niya, you know what kind of men we proved to be among you for your sake. And you became imitators of us and of the Lord. For you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. Look at this. Sa isinulat ba ni Paul, mahalaga yung klase ng behavior meron sila sa mga kapatiran? Yes. Yes. Kasi hindi po tayo mga Kristiyano sa nguso lang. Hindi yung banal yung sinasabi mo kasi binabasa mo naman from the Bible. Pero ang sinasabi rito, kayo ang witness. Nakita ninyo yung klase ng pamumuhay, meron kami. Merong klase ng pananalita, pag-uugali. Yung aming decision making, hindi emotional. Rational siya according to God's wisdom. You know this. Decorum suggests dignity and a sense of what is becoming or appropriate for a person of good breeding. Kaya nga pinag-usapan natin nung pag-aaral patungkol sa ano ba yung tumatayo sa harapan? Sa presiding, yung mga tamang salita na ginagamit. Hindi lamang sa pulpito, kahit pagbaba mo ng pulpito at sa sarili mong pamumuhay, lahat yung mga salitang ginagamit mo, please, pakisala. Ano pat mayroong Word of God? Ano pat may Biblia? Ano pat may Holy Spirit? Kung wala rin ng pagsala na gagawin maging sa ating mga pananalita. Kasama tayong lahat dito, ha? Wala sa atin dito mas banal sa isa. We are all the same. Lahat tayo estudyante ng Lord sa mga sandaling ito. And this is for us. Kung tinatamaan ka, tinatamaan din ako. And that's good. That's good. Ibig sabihin, it is for you. It is for us. It's good. Question muna. Can a good action be good or bad? Diba? Can a good action be good or bad? Yeah. O, paano yun? Sino yun? Paano yun, sister? It can be defined by the end. The means will be defined by the end, sabi nga nila, diba? The end justifies the means and so on and so forth. Okay. Tignan natin example sa Biblia. 1 Samuel 16b. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance, his height, for I have rejected him. Ang pinag-usapan si Saul. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yung mga nanliligaw, ginagamit siya eh. No? Pag medyo nare-reject na siya. Basahin mo ito, yung sinasabi ng Lord. Ang pinag-uusapan dito, yung mga taong tumikitingin lang sa panlabas, sino kaya magandang maging presidente ng Pilipinas? Di ba kadalasan ang tinitignan yung mga panlabas na ginawa? What about the heart? Pero ang Diyos kasi ganun siya. Ang tinitignan niya yung puso ng bawat isa.
Malinaw yung sinabi ni Samuel, ano, kasi ganun ang ginawang pamantayan ni Samuel noon kaya nire-rebuke siya ng Lord. Sabi ng Lord, hoy, wag mong tignan yung appearance. Lord, gwapo talaga siya. Ah, really? Ilan na yung nagdurusa ngayon dahil sa kagwapuhan, kagandahan ng kanyang pinili? Ilan? Lord, ang tangkad kasi niya Diba? Kasi yun ang tao Yung kasi ang naging pamantayan ni Saul noon, ni Samuel, kaya niya pinili si Saul. Si Saul, pag nakatayo among the many, siya yung pinakamataas. Uy, haring-hari ang dating nito. Kagwapo, no? Tall, dark, and handsome. Pero ang sabi ng Lord, rejected. I rejected him. Kaya nga next time, sino na? Si David. The man after God's own heart. By that time, ang Lord na ang pumili. And that is David himself. Ang isa sa ginawang example ni Saul na it seems good naman, pero actually bad sa Panginoon. Hindi ba yung sabi ng Lord, kapag nakubkob niya yung mga yan, destroy everything? Di ba si Saul, meron siyang good intention Nagtira siya ng mga pilig, mga bagay para i-offer sa Panginoon. Pero hindi ba nirebuke siya ni Samuel, hoy, Saul, ano yung ginawa mo? Bakit meron ako naririnig yata? Di ba sabi ko, dispose of those things? Hindi, kasi i-offer ko sa Lord. I-offer ko siya, maganda naman ang intention ko. Doon sinabi ni Samuel kay Saul, hoy, obedience is better than sacrifice. Hindi kailangan ng Lord na ang sakripisyo kung in the first place, meron muna obedience. At hindi ba maraming tao kaya nagsasacrifice ngayon kasi hindi sumunod sa Diyos? At isama na natin ang sarili natin. Once in a while, nagsasacrifice tayo sa buhay simply because we did not obey the Lord. Mas pinipili natin magsakripisyo kaysa sumunod. At yun mismo nangyari nung panahon ni Samuel sa ni Saul. Obedience is better than sacrifice. Yes, mukhang good action, maganda intentions, pero kung hindi kalooban ng Diyos, still it is bad. It is bad. Kasi ang problema natin mga tao, di ba, pag nakinabang tayo, good na siya. Kahit alam mong mali, teka, ang sarap ng pansit na ito, malasang-malasa, pero napanalunan niya ito sa lottery At kaya kami kumakain ngayon, nagse-celebrate kami sa pagkapanalo niya sa lottery. Kumbaga, alam ko ang dahilan kung bakit merong ngayong may piging na nangyayari. Kasi nanalo nga sa sugal. Kaso nag-e-enjoy ka kasi hindi mo nalang papansin na sarap ng pansit Hindi lamang yun, i-justify mo, walang pag-aari si Satanas. The earth is the Lord's and everything in it. Di ba kadalasan, ganun tayo mahusay tayo sa pag-justify, tapos word of God pang gagamitin mo to justify the thing na alam mo naman in your heart, something is wrong. Di ba, dyan tayo mahusay Dyan mahusay mga fallen nature ng bawat isa sa atin. We are very good in justifying the things na alam naman natin mali. But it really feels so good. No? So, ginajustify natin ng ginajustify. So, what is the basis of moral judgment? Saan nakabase yung moral judgment? Kasi tayo mga moral beings tayo We are created by a moral God. Last time, napag-usapan natin, bakit yung mga atheists ayaw sa Diyos? Bakit yung mga nanggaling sa Matching, sa Chongo, sa Bakulao, ayaw maniwala sa Diyos? Doon daw sila nanggaling. Simply because, ayaw nila ng someone na sasaway sa kasalanan ginagawa nila. Pag tinignan niyo yung biography ni Charles Darwin, buhay ng someone na walang decorum. Buhay ng taong walang kamoral-moral, napaka-immoral. Then he came up of something, at yung something na yun, yung tinatawag na theory of evolution. These people hates God. Ayoko na may sasaway sa akin. Ayoko may sasaway sa kasalanan, sa immorality yung ginagawa ko. So, isa lang ang dapat kong gawin. Eliminate God from my life. There is no God. That's why may mga atheists. That's why may mga taong ayaw maniwalang may Diyos o ayaw maniwala sa Diyos. They don't want the moral God to judge the immorality na ginagawa nila. And we are moral people here because we are serving the moral God. Ngayon, ang tanong nga, ano ang basis natin? If we are to judge something patungkol sa kanyang morality, ano yung tool na pwede natin gamitin? Halimbawa, tama ba itong ginagawa ko? Mali. I mean, ano yung pwede natin gawing basis? Tingnan natin sinasabi sa Biblia. 2 Timothy 3:16. Sinagot nyo na kaagad. All scripture is God-breathed and is useful for teaching. Ginagawa na natin na madalas yan. Rebuking, correcting and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every
good work. Nakita niyo yung bunga ng scripture? Good work. Good behavior, good judgment, good attitude, etiketa, decorum. Yun ang bunga ng scripture. Nasa ganun yung kausap natin, maniwala sa sinasabi natin. You know, God is good and we must be holy because He is holy. Yeah, right. Ipakita mo sa akin yung sinasabi mo, holy ha? Huling-huli ka nga. Diba? Nung huli-huli pinag-usapan natin, huling-huli ka. Kung hindi man huling-huli ka, hindi Holy Spirit na nasa iyo, huli. Holy Spirit. Diba? Lagi natin ginagawang katatawanan niya, pero totoo kasi Ano bang nasa akin, Lord? Holy Spirit or Holy Spirit? So, ang basis po ng ating moral judgment sa mga pinag-uusapan natin ngayon, Word of God. Wala nang iba pa. Gusto niyo dagdag or... Si Lord kasi source of morality. Siya yung source. Knowing God the Father. Amen. He is morality. Siya yung source of morality. At the same time, He is the exact embodiment of morality itself. Walang faith kung walang Diyos. Because faith itself, God embodies faith. Yun lamang yung mga, yung natural niyang karakter, no, kasama na yung moral. Kaya nga di ba sa pag-aaral natin, tayo yung light, tayo yung asin. Kasi nga, yun si Lord. Oo nga naman. Ano pa't naging ilaw tayo kung kapalit tayo ng kadiliman? Of course, kaya nga naging ilaw para ilalagay tayo sa kadiliman, para maliwanagan sila, di ba? Pero hindi vice versa. Hindi dapat yung dilim ang nag-overcome sa liwanag, kundi liwanag na nag-overcome sa dilim. Kasi sa physics, imposible ring mangyari yun eh. Nasa sobrang dilim na kubabawan niya yung liwanag na takpan. Sabi nga nito, di ba, there is no darkness. Absence of light pa kaya may darkness. Kaya merong darkness, ano? But there is no darkness. Science. Sabi science, ano? Sabi naman sa Genesis, pinaghiwalay ng Lord yung liwanag sa kadilim. Diba? Anyway, so application. Dumako tayo ngayon sa application. Application to the church. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:31-33, whether you eat or drink, or whatever you do, ito yung binanggit ni Kuya Jose nung nakaraan, do it all for the glory of God. Lord, naman kakain lang eh. Pati ba naman sa pagkain ko, pakikialaman pa ako? Yes, kasi may kinalaman siya eh. Meron pwedeng matisod sa pagkain mo, di ba? So, maging yung mga bagay na yung pasok siya. Do not cause anyone to stumble, whether Jews or Greeks or the Church of God. Yung threefold, ano ba tawag dito? Threefold kind of mankind ba or what? Nabanggit dito. The Jews, the Gentiles, and the Church. Yan yung tatlong klase ng tao na pinag-uusapan sa Biblia. Na pag-aralan natin noong nakaraan yan. Even as I try to please everybody in every way. For I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Kaya nga sinabi ni Pablo sa aklat ng Timoteo, we must consider other better than ourselves. Kasi by then, dun lamang natin may papakita yung second commandments. To love your neighbor as yourself. Ang sabi pa nga ni Paul, hindi lang ganun. Let's consider them higher than us. Kumbaga, inuuna mo sila. Isipin ninyo, kung inuuna ko kayo at kung inuuna natin ang bawat isa, napakasaya, di ba? Nasaan ang selfishness doon? Kasi magsimula ang isang selfishness, kakalat yun, viral ang selfishness eh. Titiran ko pa sa Kuya Jose ng ulam, nung nakaraan, nabusan niya ako. So yung selfishness Kuya Jose, ibabalik ko sa kanya, magiging selfish din ako ngayon. Ang mangyayari ngayon, katulad sa nangyayari sa mga tao nowadays, nasa defensive mode lagi. No? Ang tao ngayon, laging nasa defensive mode. Nandun siya lagi sa punto na parang lagi siyang aagawan, kaya lahat ng ginagawa niya, decision niya, puro pakabig. For me, I, me, myself. At hindi yung bunga ng Holy Spirit. Bunga yun ng selfishness ng laman. Sa society ginagalawan natin, yun ang makikita natin. Sa opisina, hindi ba ganyan? Usong-uso yung siraan. Usong-uso yung ikaw ang masipag, pero ako yung gustong-gusto kong mapuri through you. Because of sin. Yun ang fallen nature natin. Pero kung i-apply natin yung sinasabi ni Paul, then, napaka-harmonious ng buhay. No? Na pati pa naman sa pagkain, pinag-uusapan dito, yes. Ang tao pa naman, each and every day, 3-5 beses kumakain maghapon. So yes, pasok. Maging yung pagkain sa mga spiritual na mga application na pinag-uusapan natin, pasok siya. No, pasok siya.
pag-usapan natin dito sa application to the church, yung relational muna. And here, medyo magkakaroon na tayo ng straight cut na mga issues na pag-uusapan na we must realize, we must know, we must hear, na sa ganun, wala tayong pwede ikatwiran. Hindi ko naman kasi narinig sa pag-aaral yung mga bagay na yan eh. So, ligtas ako. I'm not guilty. Hindi. Ang sabi ng Lord, ngayong narinig nyo na ang aking sinasabi, then, di ba, you will sin kapag hindi nyo sinunod. Si Jesus Christ nagsabi nun. So, tingnan natin. Relational muna tayo. Una, member to member. Paano natin may papakita yung etiketa, yung decorum, sa ating pakikipag kapwa tao here inside the church? Number 1, avoid debt. Hindi sinabing huwag kayong magkakautang, pero iwasan. Ano ba pinag-uusapan dyan sa una? What's that? Utang na loob. Okay? Talagang as in, utang na loob. Actually, wala naman masama sa utang na loob, mga kapatid. Wala masama doon. Pero yung i-hold kita sa nagawa ko for you, yun ang mali. No? Ayan. Uy, natulungan ko na noong nakaraan, ha? Ilang shawarma na yung pinakain ko sa'yo. Magpakain ka naman sa, you know. Oh, bukod doon, ano yun, pagdating dyan, ano pinag-uusapan dyan? Pera. Of course, pera. If there is something that is very, very powerful, and yet, kapag nilagay mo naman sa isang sulok, hindi gumagalaw, pag nauulanan siya, hindi naman siya sumisilong, naarawan, hindi naman nagpapayong, wala naman siyang magawa. Pero if there is something on this planet na napaka-powerful, that is money. Money. Hindi natin pinag-aaralan to upang mula ngayon, wala nang mangungutang, ha? Kay Satanas ang pangungutang. Ano? Sino ba sa atin na walang utang, magtaas ng kamay? Mga kapatid, believe it or not, even me, may utang ako. Nagbabayad ako ng utang. No? Pero magkakasala ako sa Panginoon kapag ano? Hindi ako nagbabayad ng utang. Doon magkakaroon ng problema. Siguro meron sa inyo walang utang, ano? Napakamapalad naman ninyo. Pero me, yes, I have. No? Pero magandang credit line ko, mga kapatid. I pay. Hindi lamang I pay, on time. Kasi babayaran naman kita eh. Tapos 10 years na. Magra-rapture na, kapatid. Magbabayad ako, no ka ba? Di ba, yun minsan nakakalungkot kadalasan eh. Alam ko, kapatid, magbabayad ka, pero kailan? 10 years ago na yung pinag-uusapan natin. Maawa ka na, kapatid. Kulang na naman ay luhod siya eh, no, sa paniningil. That's wrong. And that is bad. And that is un-Christian. No? Sister. Diyan na pumapasok yung decorum sa pagbabayad ng utang. Kapag pinramis mo sa kapatid mo na nung lumapit siya sa'yo at nanghingi ng tulong, nagdalawang isip, hindi mo ginawa para matulungan yung kapatid na yun. Oo nga eh. Yung pang isa, isusubo mo lang, binigay mo pa sa kanya. Ngayon, kapag nag-promise ka naman dun sa kapatid na hiniraman mo, make it sure you have to pay it on that proper date na pinangako mo. Kasi kung hindi, mawawala yung credibility mo. Of course. Hindi lang bilang tao, bilang Christian. Lalo na. Saka yung point na, no? Kasi kapatiran mo siya, di ba? Dapat may pangangailangan to. Yung kapatiran siya, priority mo kasi alam mo pangangailangan, mas tibagin mo yung pangangailangan niya, bibigyan mo ngayon siya. Ngayon tayo ng pangangailangan mo na, ihirimin mo. Parang ito mo maghihiram doon sa ipinahiram mo. Nakakalungkot, ano? Papalis na rin natin. Ikaw pa yung nahihiya eh, no? Parang, you know, distorted ba yung picture? Mas mahirap pang intindihan sa mga paintings ni Picasso or what? Ganun kahirap. Ano pa? Kaya mga kapatid, kasama po yan. Walang masamang humiram. Nangangailangan tayo paminsan-minsan. Dumarating talaga ng time, kailangan kasi. Hindi enough yung ano man meron tayo. Dumarating siya. We cannot really ignore that. Pero at least man lang, save your dignity. Kasi pinag-usapan dyan, dignidad mo eh. Dignidad. Kapag yun ang nawala sa'yo, ano pa meron ka? Ano pa meron ka? Kaya nga sabi lang, kahit marami kang pera, wala ka naman dignity, saan makakarating yung pera mo? Hamburger!
kotse, di ba? Pero yung puso ng mga tao around you, wala, siyempre. Malayo. Yan yung darating yung time na kapag papalapit ka pa lang, oh, you know, para kang magnet na baliktad, nilalayo ang katuloy. Na kapag nagre-ring telepono, pangalan mo nakita, parang halimaw yung nasa cellphone eh. No? Kasi yun yung tinatawag mga usual persons. Kung tayo yung tipong usual person, we must realize, we must fix something, no, to ourselves, sa ating mga sarili. Kung tayo yung mga usual person na tinatawag. Diba? Hindi lamang yan. Do not gossip. Bawal ang chismis. Hindi lang basta bawal eh. Forbidden. Forbidden ang worship today, ang gossip. Yung chismis na tinatawag. Paano ba natin makakategorize ang mga pinag-uusapan kung chismis o hindi? Minsan kasi kahit hindi naman chismisan, sasabihin, pinag-chismisan nyo ako. Pinag-chismisan nyo ako sa prayer meeting. Nakakalungkot minsan yung hindi ba alam yung ibig sabihin ng chismis at yung ginagawa sa prayer meeting? Ikaw mo, chismisan ang ginagawa namin. So, para nagkakaintindihan tayo, paano natin maika-categorize, malalaman, masasabi kung yung pinag-uusapan ay chismisan na o hindi? Baka meron kayo idea. Pag nagbubulungan, Ganun pag nagbubulungan? Pag destructive sa Tagalog ko yan. Sige, kung ikaw muna. Destructive sa Tagalog. Kasi pag, for example, chismisan na to destroy him, Kapag destructive. Pero pag yung chismis, pinag-usapan lang dahil concern ka sa kapatiran, tapos sa prayer meeting, Constructive chismis? Gusto natin ipag-pray yung kapatiran para dun sa kalagyan niya. Pero, na-misinterpret as... So kapag constructive, hindi chismis. Pag destructive, chismis. Okay? Ano pa? Paano ba yung sinabi dyan? Meron ako narinig na... Ha? Name-personal na siya. So, mas maganda ba yung blind item na lang? Alam mo, si Kuan, napaka niya. Oo. Sobra yan, ang siya, yung Kuan na yan. Of course, alam natin ibig sabihin ni sister. Okay, ano pa? Kwento siya, kuya, na may dagdag. Yan. Kapag may dagdag na. Yan, pang isa. Maganda talaga, meron tayong pathology of chismis eh, no? Yung malalaman na yung, Oo nga naman, pag may dagdag na. Ayan, okay, ano pa? Ayan, lumalabas yung wisdom. Ano pa? Hindi based sa fact. Ayan, hindi factual, di ba? Kundi haka-haka. Ayan. Parang hinuha lang. Hinuha, haka-haka. Hindi mo alam yung kwento, kwento ka ng kwento. Oh, hindi mo naman alam yung kwento. Kwento ka naman ng kwento. Oo nga naman, ano? Ano pa? Kwento mo siya na hindi mo naman nakakita yung nangyari. Ayan. Oo nga. Hindi mo lang sa iba. Ay, hindi. Ang style ni Jerry niya yung kwento. Para malaman niya talaga. Chismis na yun. Nagpapasimula lang siya ng usapan para pumunta na dun sa gusto niya malaman. Paano pa? Sa akin, ang pinaka-typical na chismis siya, pagka sinabi mo sa ibang tao na hindi naman concern ng tao. Wala naman siyang concern sa bagay na yun. Sinasabi mo sa kanya. Yun na talaga ang... Oo nga naman. Paano mag-prayer meeting? O yun, kasi may prayer meetings, concern kasi ng church. Ayun. Pero kung Okay. wala lang, yun ang chismis talaga sa akin. Oo nga, no? Dagdagan ko. Sige. Ang problema kasi minsan, yung ba sa prayer meeting, na yun ang mahirap kasi. Hindi mo pwede sabihin kung ano yung pinag-pray mo, nang hindi ba laman naka-prayer mo. Kahit di sabihin, pag pinag-pray, malalaman pa din. Ang magiging gossip lang yan, pag kalibawa, sabi ng kapatid na ganti panalangin niya, ano ba nangyari? Para in detalye, para malaman natin specific way. Which is chismis na yan. Pag sinabi ng kapatid na may kasalanan, may pag-prayer, pag prayer, huwag mo na alamin kung anong detalye. Ano mo yung kapatid niya, ganyan ang ginagawa, baka na chismis na nangyari. Oo nga naman. Ikinuwento mo na sa iba, no? Meron nga prayer request si Kuan eh. Oo nga, ano nga eh. Yung bang, tapos yung way pa natin pagsalita, nag-i-steer up tayo ng issue, ng flame of fire, no? So, maaaring any unauthorized na conversation or siguro yun Pwede rin. Unauthorized, ano? Pwede. Kasi meron namang siya mismo sinasabi, tapos kaya kumakalat. Oo nga naman.
Ayan ay mga dumadalo sa prayer meeting, kung nakita natin personal, sa atin na lang. Maging yung kapartner natin, sa atin na lang. Kaya may inform tayo sa prayer meeting kung napagkasapan dun sa what we paglabas. Kaya i-share for the prayer. Pero yung detalye dun bakit na sinabi yun, dapat stop na po. Oo nga Kasi yung naman. kasi kung minsan nagkaraan ito yung huwag lalabas, pag-usapan lang. Oo nga eh. Kaya lang lalabas yung late. May prayer request kasi na private eh. Oo nga eh. Although, umiikot yun sa mga nakakakuha to. Pero dapat private. Oo. Sa atin na lang at sa Lord, di ba? Private na church kasama sa prayer. Private. Uy, tayo lang ang nakakaalim nito, ha? Tayong dalawa lang ha, plus the whole church. Pagdating sa kabilang church, uy, tayo lang nakakaalaman nito, ha? Ganun din ang sinasabi niya. At may mga taong ganyan talaga. So sad. Ay, Oh, yung meron pa? Maaano mo naman na gossip talaga siya kapag or chismis kasi minsan yung yung isang tao lalapit lang sa'yo, kukwentuhan ka ng kukwentuhan. Tapos ikaw naman makikinig ka lang din naman. Kung nakisaw-saw ka dun sa conversation, di nakichismis ka na din. Pero kung nakinig ka lang dun sa kwento niya, wala kang reaction. Ganda. Hindi ka inabsorb mo lang pero hindi mo din naman i-discuss sa iba. Diba, stop mo na doon, ano? Meron naman tao na mahilig maghalongkat, kumbaga. Yeah. Maano ka na... Dapat sa NBI yung mga ganyan, eh. Yung magaling maghalongkat. Ganyan tao. Oo. Galing, Kaya, nadidiscern mo naman kung chismis na, parang, nasa sayo na. At ang label pa nung ginagawa, uy, mag-sharing naman tayo. Sharing of information lang to, ha? Chismis naman yung gagawin. Di ba? Yun ang simula, ayan. Ang label, concern. Alam mo, concern ako sa'yo, Kuya Benny, eh. Yung sasabihin ko sa'yo, sana huwag kang masasaktan. Ito yung sinasabi nila, eh. No? Yung chismis na yun. Ayan. Pero concerned ka mo, di ba? Concerned kasi ako sa'yo, Kuyang, eh. Saan nakapunta ngayon yung concern mo? Nawasak ngayon yung mga samahan because of your concern na naturingan. Chismis kasi siya hindi concern. Yun ang chismis. Destructive. Chismis destroys relationships. It will destroy relationships. Sa mga mag-asawa, sa mga mag-sweethearts, marami nang nagkakaganyan. Simpleng kwento lang na wala namang basehan. Nasira yung samahan. Kawawa yung mga tao. Di ba? Saling asawa sa Pilipinas. Yun pa. Especially kung malayo sa'yo yung iyong loved ones. And Hashtag. Ang mga hashtag. ayan, may mga hashtags. Sa mga dumadalo ng prayer meeting, bawal ang chismis. Chismis not allowed. Okay, next. Itong pinag-uusapan natin, nung unang panahon pa, na yung mga pag-aaral na yan, isineshare lang natin ngayon. Kayo kasi lumabas na, ikaw ang author niya, Guyang, ano? No, I'm not. I'm not. Pero itinuro rin sa amin to na isineshare ko naman sa inyo. Next. Don't take advantage of financially well-off brethren. Yung bang ang lakas ng loob mong magyaya, kumain? Ano dinner natin? Maestro pizza? Sige, umorder ng 6. Tapos nung nandyan na, dinilog, Kuyang, bahala ka na. Alam mo nang gagawin mo. Kung mo mas malaki sahod niya, it seems parang all-knowing. Paano mo nalaman magkano sahod ko? Hindi ba may mga ganyan? Ang lalakas ng loob magplano. O, punta tayo sa Kamsa-Kamsa, ha? Punta tayo sa Hidden Valley, pero hindi na siya hidden, ha? Nakita na siya. Tapos pagdating doon ng gastos sa isang kapatid ng iba, bubuhos lahat. Siya nga ha? Bali pa siya pa yung huling nakaalam na may lakad. Na hindi matutuloy ang lakad kung hindi siya kasama. Kaya pala. Di ba? O mamaya mag-basket kayo. Tayo, te. Ayun lang, hindi ako makakain. Kasi ayoko magbayad. Yan. Yung pagta-take advantage, hindi kailanman positive. Yung pag may mga ano ba tawag dito? May mga drive tayo, pag-gather ng financial drive, siya kaagad, di ba? Yung kalahati, ibigay mo na kay sister yan. Malaki sahod nun. Kawawa naman yung tao, wala siya dito, tapos yung kalahati ng gasto sa kanyang ibibigay. Para sa akin, walang hustisya dun sa ganun eh. Surprised ba? Hoy Kuyang, napagkasunduan nga pala ng mga leaders, ganito and so on and forth, maghahati tayo sa mga financial whatsoever, at yung kalahati sa'yo. Tapos yung kapatid, ha? Sige, for the glory of God. Malungkot tuloy siya. No? Buti lang may Diyos. Kung walang Diyos, away na yun, sigurado. Minsan kadalasan nangyayari kasi yun. Minsan dinadan sa biro.
Yan yung mga parte ng akin nakaraan na actually gusto ko, nangyari na siya pero ayoko na uulit. Yung bang idinadaan sa biro pero alam mo seryoso naman siya. Wag ganun. Ano yun, pagdating sa mga bagay na yun, patas tayong lahat, patas. Bakas-bakas. Kaya nga si Kuya Arman, pinauso niya yung pinapaikot yung lata ng nido eh. Para, to be fair. Simple lang naman yung mentality ko Kuya Arman eh. Mahimo ka mamaya. Di ba, naglalaki mata na, mahimo ka mamaya. Magdi-dinner ka. O magbigay ka. Di ba? Kakain ka pala eh. Simple lang naman yung logic, di ba? Pag pumunta ka ba ng Goto King, kakain ka ng libre doon? Hindi, siyempre. Agad lagi, tinatik niyang yung isa sa biro. Pero may reality naman na parang makita yung reaction mo kung bibigay ko nasa rin yung condition ko. Kasi kaya Arman, yan yung strategy niya para sa'yo eh. At maganda yung niya, para at least open siya, hindi siya nagkikip na, nagasusin ko to, Amen. Saka para matuto tayo magbukas ng kamay. Alam na natin to, the more na ikaw ganyan ka, wala kang masasalong pagpapala, di ba? Buksan mo kapatid, ano ka ba naman? Hindi lamang yun, yung kasing ilalagay mo naman, ikaw rin ang kakain eh. Kaya naglagay ng 10 reals, kumain ka ng worth 10 reals. Kasi hindi ba, worth 30 reals nga yung kinakain mo, hindi naman 10 reals lang eh. So mapalad ka kapatid. Walang katalo-talo, di ba? Yung kinakain natin dyan every Friday, kapag kumain kayo sa labas, magkano yun? 3 ulam, imagine that. Budget, 2 lang eh. Tayo 3, may switch pa. Malaki babayaran natin sa labas pag binayaran natin yan. Pero marami salamat sa Lord, hindi ganun, right? May super only rice. Ayan. May extra rice na, may only rice pa. Mapalad tayo. So, maging made with love. Kagabi, napuyat na naman sila sa paghahanda ng kakainin natin mamaya. Ang sarap ng tulog nating lahat, sila napupuyat doon, no? Yeah, actually, naglalaro lang sila. Inilalaro na lang yung pagtatrabaho doon, di ba? Yeah. At, of course, ito pa, isa. Don't allow anyone to be maligned in your presence. Ano ibig sabihin yan? Minamaligno sa harapan mo? Ano ibig sabihin yan? Huwag mong hayaan na merong someone na minamaligno sa harapan mo. What's that? Yan. Sinisira-sirahan na sa harapan mo, ikaw naman. Sabi kasi sa Biblia, we must be meek. No? Kaya tahimik ka lang, sinisira-siraan na si Elsa sa harapan mo. Ikaw wala ka lang. No? Hindi mo muna ipagtanggol yung kapatid. No? Ayan, inuulsulto na yung kapatid. Hindi man lang natin ipagtanggol, Hindi naman. Iba naman, imbes na ipagtanggol, dumagdag pa. Parang alam ko yung pinag-uusapan nyo. Si Elsa yan, Sabi ko na nga ba, magdadagdag ka pa ngayon, magdadagdag ka pa ng insulto. Imbes na tulungan mo si Elsa sa injustice na nangyayari kasi wala siya by that time, ikaw pa ngayon, dadagdag ka pa. Yun yung, di ba, ano ba tawag doon? Character assassination. Again, na-experience ko lang ng araw, hindi ko pa nakikita personal yung kapatid, wasak na siya sa akin. Kasi may magagaling mga kapatiran, magaling namang mangwasak ng karakter ng iba. The same persons, I don't know why. Okay, next. Hindi ko maintindihan. Hindi na nagbago. Dapat may pagbabago, di ba? From glory to another degree of glory. Pero wala eh. Yun ang paradox for me. That's a paradox. How come? Usual suspects. Sila rin. Don't allow or encourage discrimination. Sa kapamaraanan na pa-practice or nagagawa natin yung discrimination? Ay, parang experience-based yung mga sinasabi mo, brother. No? Naging issue kasi yan nung araw. Habib. Ayan. Hindi, sa picturean lang yun. Aba, meron. Meron. Pinagkakawalan pa dahil ito, may ibang simbahan na to. Nangyari kasi nung araw yan na nagre-react siyempre yung mga maliliit, yung mga kawawang katulad namin. Nagre-react kami, bakit naman ganun? Diba? Nangyayari kasi siya nakakalungkot. Kaya nga, di ba noon, kahit ngayon, pinapaalala natin, humalo tayo mga kapatid. Humalo. Huwag tayong sila na nga kasama mo sa trabaho, hanggang ngayon pa naman, sila pa rin sa loob ng simbahan.
sa trabaho or sa profession, sila na nga ang kasama mo eh. I mean, humalo ka naman sa iba. Look at Jesus Christ. Diyos siya eh, humalo sa atin. So, sino tayo para hindi humalo sa lahat? Meron pa ba tayong mas extreme, ultimate example ng kagandahang asal kundi ang Lord? Diyos, humalo sa tao. Tapos tayo, hindi natin magawa. Hello brother, kamusta ka na? Gusto ko sana makipag-fellowship siya. Teka, ano nga pala trabaho mo? Ganire. Ay, kala ko bankero ka. You know? Di lamang yung mga Inglesero nung araw, ganun din, sama-sama sila, Inglisan na Inglisan. Yung mga hindi marunong mag-Ingles ngayon, kawawa sa isang sulok. Mga Amerikano naman kasi sa Yun ang point pa. Wala namang Amerikano, bakit Inglisan na Inglisan kasi? Yun nga yung comment ng isang kapatid eh. Kasi nasa leadership na rin ako, I think deacon ako by that time, ako yung spokesperson. Kuya, pakisabi naman sa mga leaders, meron bang Amerikano sa grupo natin at Inglisan na Inglisan? Oo nga naman, sabi ko, oo nga no. Wala namang Amerikano, puro Ilocano nga, Kapampangan, Bisaya or what. Pero Amerikano, wala. Ay, actually, I'm a Filipino. I don't care. Nangyari na yung araw, naging issue ng araw eh. Yung pag-i-English ng pag-i-Ingles. Ang ganda ng point ng kapatid eh. Tinry kong, kasi gumit na ako sa leaders, ako kasi deacon, leaders tapos siya. Gumit na akong ganyan. Ang katwiran niya, una, sa aming mga hindi naman talaga marunong mag-Ingles or hirap mag-Ingles, imagine, pinag-aaralan mo ng Word of God, nag-aaral ka pa ng Ingles at the same time? Oo nga naman, dual. 2 studies in 1, mahirapan naman kayo mag-focus. Oo nga naman, sabi ko, may point yung kapatid. Hindi leader yon, lay member, and yet, look at the wisdom na meron, di ba? Hindi lapit kayo sa mga kapatiran. Anyway, hindi naman pinakinggan, of course. Ang Lord nang gumawa ng circumstances for things to change. Ganun naman ang buhay simbahan minsan eh. Yung mga leaders, hindi mo mabago, matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa change or what. Ang Lord ang gagawa ng paraan. Let's wait for that circumstance na gagawin ng Panginoon. Para tayo, wala tayong choice kundi sumunod doon sa bagong patakaran na ibibigay ng Lord. Dumating ang time, Tagalog na lang. Di ba nagkaroon ng lengua franca nung araw? Kahit sa education system ng Pilipinas? Yung kay Rocco ba yun? Si Raul Rocco? No? Isipin mo, bansang Pilipinas nga, sinulang ng lengua franca, kumbaga yung mother tongue. Then, pumasok ngayon sa simbahan by that time, okay, tigil na English sa simbahang ito, magtagalog na tayo. Ready? Maganda, walang rebellion nangyari, hindi kami nag-rebel. Hindi kami nagkudita, isulong ang Tagalog. Hindi kami na ganon. Naghintay kami. Blessed are those who patiently waits for the Lord. Hindi namin inaway yung leaders, naghintay kami. Mismong Philippine government, ang nagpasulong ang ginamit ng Lord at yung simbahan na bago. You know, those things, it's very hard to forget. Kasi napakaganda. Yeah. Sige, sister. Wala si Eddie, pero kasi nung pagka nag-share kayo sa bahay, sabi niya, bakit meron daw ibang mga kapatiran? Iba bumate. Yung ramdam niya ba yung parang, oo, yes. Parang, kasi yung iba alam nila kung sinong may magandang sa trabaho, ganyan. Kung manamit, maayos, diba? So, iba yung yung bang pinggan, ganyan. Pero pagka, kahit yung pagbati dito, yung pagka-open, di ba may tayo kaya? May nako-comment ko siya. Oo nga, no? Sabi ko, mo na ang Lord na lang ang akam. Hindi ka nakakampi na lang kita ng todo. Parang may mga kapatid daw na iba. Medyo cold, ano? Oo. Oo nga naman. Yan, ha? Narinig niyo yun, ha? Si Lena po yun. Gusto pa naman yung magpayakap kay Lenlen. Si Lena naman talaga. Kahit sino. Yan na yung simpleng greetings pala, ha? It really makes something big, di ba? Malaking ano siya. Ang resulta, kumbaga, na pwedeng ibigay sa bawat isa. So again, kasama sa discrimination yan. Oo nga naman, sister, kumusta ka na? Hallelujah, no? Tapos pag, kumusta ka na dyan? Oo nga naman, kawawa yung isa, di ba? Biglang nagbago eh. Yeah. Yung bang napaka-warm ng welcome mo dun sa isa, di pa yakap-yakap ka pa, kumusta mo. Tapos sa kanya, taas ka lang ng kilay na gano'n. Hindi discrimination to, ha? Just defensive ka na kaagad, di ba? Halatang halata. At marami pang klaseng discrimination. Any hint of discrimination, iayos natin mga kapatid, in a very personal basis. At panghuli, dito sa member to member,
avoid discussing things that will cause division in the church. Ano mo, parang sinasapian ng mga espiritu yung isa sa mga leaders natin. Ay, hindi ako nag-judge, ha? Yung mga ganun ba, may concern. Ano mo, meron akong concern. No? O nga, member to member pala. No? Wag mo muna pag-usapan ng mga leaders. Hiwalay nga pala ito. No? Para si Kuya Jose, meron mo na rin na-feel na something sa kanya or what. Di ba? Ganun ba? Hindi na ako dadala sa pag-aaral kapag si Kuya Jose. Di ba? Anything na magkakos ng division between the brothers and the sisters, avoid or stop. Di ba? Meron ba kayong meron kayong example para dyan? Meron naman, paano meron namang suggestion pa. Doon ko meron siya na, pero wag i-discuss. Ako ang suggestion ko, yung nag-suggest na magkaroon ng suggestion box, mag-suggest. Kaso yung nag-suggest na magkaroon ng suggestion box, wala naman silang suggestion eh. I mean, anong sense nun? Sige na nga, araw-arawin ko na nga I suggest magkaroon ng suggestion box. Tapos wala naman suggestion. Ayan, maraming salamat sa Lord, yung ating prayer request box. Nagkakaroon naman ng laman. Yan ang tama, di ba? Yan ang tama. Anything else? Paano ba yung nagkakos ng division? Mga discussions? Kasi normally kasi doon sa, may mga iba-ibang churches na pinagsimulan yung iba, o maring iba, talaga dito na sa GCC. May mga sometimes na pagtuturo na hindi maayos sa kanilang stop talking with other people. Mga members na napakinggan ko yung turo ni Kuya Erin, parang bali yung gano'n It's creating division na. Oo nga naman. Magpapaliwanag ka ngayon, which is hindi naman ako kaya side ng kinausap. Oo nga, one-sided lang. Nagkakaroon ka na. Stop, may mga kaya ang pinaka-basic na foundation ng church, it's love. Ginta ganun talaga yan. Diba, may mga minor na mga pagkakaiba. May mga differences talaga eh, hindi may iwasan yan. Dala pa ng ating Lord ng sandapas na nagano. Kung nga naman, tapos kay Bernard, lahat tayo, mag-asawa nga may differences pa eh. How much more tayong, hindi naman tayo mga, kahit mga magkakapatid tayo sa spiritual, yet still we have differences. Yung nga lang iba kasi, yung maliliit na differences pinapalaki. Si Timothy mo, next week sigurado ako, ito naman na ituturo niyan. Oh, see? Hindi man sakto sa sinabi ko, pero yun pa rin yan eh. Magaling sila mag-hobby. Alam ko yung propeta. Nakakalungkot, di ba? Magandang halimbawa yun na sa Acts, sa 5. Diba? Kasi meron dong Hellenistic Jew, meron namang talagang Israelite na Jew. Nag-rate sila ng concern, which is napapabayaan nga yung mga Hellenistic na widow. So hindi siya nag-create ng division. Bagkos, naayos. Dapat ganun siya. Amen. Yun ang maganda. Napapabayaan yung kapampangang group sa simbahan. Diba? Ayusin! Para, Kasi, noon kasi ganun, Hellenistic Jew. Sa atin ganun kasi, kapampangan group, Bisaya group, Tagalog group, Chinese group, Basta may nakikita ng problema, sinasadya dapat. Ayan. So ayun, kasi kung sakali man tayo yung tignan mo yung katotohanan at timbangin natin. Ayan. Ano ba tama? Kasi alam naman natin ang bawat isa eh. Kung dito ba tayo, basta may akala ba tayo? Pag dito tayo, may akala ba tayo? Kasi tignan natin, ano bang tinuturo ka? Bakit ba sinasabi ito? Isa na to, okay. Meron bang something na, ngayon, tignan mo nasa may talagang totohanan. At kung nasaan talaga, yun talagang alam mo na. Oo nga. At doon tayo magsimula. Matapos yung masusing investigasyon, or decide kung oo nga naman. Pag kang nito, at napunta ka doon, di mo alam yung totohanan, tayo pa kang talunan ka. Oo nga. At unfair yung ganun, Unfair yung ganun. Isa naman, di na nagsasabi. Isa naman salita. So, siya ang panalo kasi siya nakakaalam ng lahat ng information. Siya lahat nagsasabi. Oo nga. Amen. So, panghuli, bago tayo mag-closing prayer. Kuya, yung sa kadalasan kasi nagkakaroon ng libig sa church pag di tayo nagpo-focus po kayo. Yung parang sa tao tayo nagpagsalita tayo nagpo-focus. Kasi, nga naman. Di ba mga nakaraan, nagkaroon din tayo ng mga ganyang Oo nga. So, nagkaroon kami, siguro lahat tayo, nagkaroon ng mga ganyan. Sabi niyo ganyan. Pag tayo nag-focus kayo sa tao, lahat na kasi ng tao talaga sablay, may mga sablay na ugali. May kanya-kanya tayong sablayan. So, ang gawin natin, focus lang tayo sa pagmamahal ng Lord. Yung si Lord lang naman sineserve natin dito, hindi naman yung tao eh. So, ayun, para magpatuloy tayo kasi kung mahina-hina yung bawat isa sa atin, baka nasa kabila rin tayo or nasa tayo. Pero ito tayo na yun, nandito pa rin. Dahil, kasi,
Kay Lord tayo nagsiserve din naman sa tao. Amen. Ang maganda, okay. Ang maganda kasi nandyan, yung dutugtong ka rin kay Kuya Jose, no? Nung nagkaroon ng problema yung Charles, doon natin, yung early Charles, yung kay Paul, na ang gusto nila na lahat na nako-convert is mag-circumcise. May mga Gentiles na hindi na tradition yun eh. Pinagpipilitan, pag hindi ka nag-circumcise, hindi ka pwedeng member ng church. Piniliwanag ni Paul. Hindi ganito. Then later on, to the body of Christ, okay, sige, accepted na, kahit hindi sila mag-circumcise, they're part of the church. Pero yung usapan. Ayun. Ganun kahalaga yung dialogue, ano? Oo nga naman. Tsaka yung tamang taong kakausap. Ayan. Oo nga, ano? Kasi di ba, ako experience ko na lang. Hindi kasi, tinanong ko sinong gusto kong mag-prayer meeting, di po ba kuya? Gusto mag-prayer meeting, eh hindi daw kami pwede. So, alam ko, leader sila Kuya Junon. Sinabi ko, kasi dati pa ganyan. Hindi talaga ako tumigil kasi alam ko yung gusto kong yung concert, gusto ko talaga pumatay ng prayer meeting. Kausap ko si Kuya Eric. Kumbaga, halos lahat na ng leader, pinaalam ko sa kanila, hindi yung ba't ganun sila lang. Di ba, pangit yun na parang gusto sila lang mapagpala sa pananapat. Hindi, diretso ka doon sa tamang tao. Oo nga, no? Tama. Isipin mo kung sisimulan mo sa likod. Bakit ganun? Bakit ganun? Tapos bago makarating sa akin, wala nang church. Wasak na. Oo nga naman. Diba? Mamaya may lumapit pa sa'yo. Ay, sabi ni Ate Erin, ba't daw kayo ganyan? Ayan. Yan, magkakaproblema ngayon. Magkakaroon ng complication. Ano? Komplikado na yung sitwasyon. Just because of that. Monopolize yung prayer. Oo nga. Monopoly? Chosen few? Ha? Kayo ang chosen few? Kayo naman pinagpala? Okay, so next time po, ang pag-aaralan natin ay member to leaders.